下，俗人一场。芸芸众生却贪恋着我疏狂，苍穹之上，我心向往。这双手掩不住的光，看星盘排开多少难解的心结，回头望又是神鬼神类的情节，时空把我写进又一片荒野。只好奇又杀死贪图，不小心撕开了天幕，口中的权术让这碗金汤洒一地，它并不太坚固。当你在这里要守的规矩竟被我给制定绝学来治病铲除掉这一片大地的顽疾我们俗人本相依不依不稳，我们俗人从未想真假不分，我们俗人勾栏听曲乐舞者，可曾见满山孤魂，只怪我奋不顾身，留后人考究我的心理涂鸦。这双手掩不住的光，看星盘排开多少难解的心结，回头望又是神鬼神类的情节，时空把我写进又一片荒野。是一趟去了随意，我的期盼像结局，到结局是我失去，当你后悔那又是何必？好多谎言，好多狂骗，每场戏我都是眼底，越来越死生处在劫万余，不一落就地。Ngayon ay 25. Mag-aaral ang prinsesa sa kawanihan ng Dalubtalaan. Dahil kay Shuji-an, hindi na ako uli pupunta sa kawanihan. Prinsesa! Prinsesa! Narito kami! Halika! Dali! Prinsesa! Prinsesa! Ay, prinsesa! Habulin mo muna ang iyong paghinga saka ka magsalita, ha? Si Shuji-an, nasa kawanihan ng Dalubtalaan. Nasaan siya? Ngayong araw mag-aaral si Wai-Ching sa kawanihan. Kapag nagkita sila, bistado na ako. Lagi kang naghahanda ng marami pagdadalaw ako. Teka, Ginoong Song, kapag ginawa mo pa ulit ito, sa ibang lugar na lang tayo magkita. Nais ko kasi yung tinuturing akong pangkaraniwan lang. Hindi yan para sa'yo. Pupunta ang unang prinsesa. Mabuti naman. Makakausap ko pala uli ngayon ng prinsesa. Kilala mo ba ang prinsesa? Ilang beses na kami nagkita. Naiintindihan ko na tong salamin. Mahiwaga ito at kakaiba ang pagkakaayos. Lalo na itong basag na batong luntian. Masasabi kong gawa to ng liping pandaigdig. Liping pandaigdig? Isa sila sa kilalang angka noon. Nabigla na lang naglaho. Mahigit 1 dekada na. Wai-Ching! Wai-Ching! Ano? May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Sabihin mo na. Napakaganda ng panahon ngayon. Magtungo tayo sa lawa. Wai-Ching! Di ba, ilang araw na lang pagdiriwang na ng sangpo? Tiyak akong gawa ng isusuot natin. Ano kaya kung isukat muna natin? Ay, alam mo ba na kagabi, napanaginipan kong sumabog ang kawanihan? Mapanganib kung papasok ka. Ha? Na naman? Sige. Ipasok niyo siya sa kawanihan. Ang manggagamot na ang titingin sa kanya. Apo. Bawal siyang pumasok. Hindi maaari. Nasa loob ngayon si Shuji-an. Si Prinsesa Lin-an, ang tigas po ng katawan niya. Mga bantay, tulungan silang dalawa. Ikaw ang nagmamayari ng salamin na yan. Ikaw lang ang makakaintindi ng lihim niyan dahil ikaw ang amo. Amo ako?
Kapag kinilala kang amo, makakapasok ka niyan sa loob at malalaman ang lihim. Una, ikalawa, ikaapat, lima. Huh? Yung pangatlo. Ibig sabihin ako ang ikatlo. Ginoo, nasan ka? Sagutin mo ko. Hindi ikaw si Jin Lien. Nasaan si Jin Lien? Patay na ba siya o buhay pa? Paano mo nagawang makuha itong salamin? Mula ka ba sa samahan ng TND? Samahan ng TND? Jin Lien? Malamang siya yung matandang nagbigay sa akin ng salamin. At tinawag niya pang Ginoo ang ikasyam. Hindi kaya iisang ang kanila? Mali kayo, hindi ako taga-TND. Binigay lang po sa akin itong salamin ng isang matanda. Paano mo mapatutunayang hindi ka galing sa mga TND? Magpakilala ka sa akin. Karaniwang tao lang po talaga ako. Ako si Zillian ng Liping Pandaigdig. Noong nakarang araw, may babala ng panganib mula kay Pinunong Jillian. Nalaman kong nasa kabisera siya ng Dafong dahil ito lang ang lugar upang makaiwas siya sa pagtugis ng samahan ng TND. Noong nagtungo ako sa kabisera, hindi ko siya naabutan at hindi ko na nakausap pa. Nakatitiyak ako ngayon na nasa matindi siyang panganib, kaya binigay niya ang salamin sa'yo upang makaiwas sa pagtugis ng mga TND. Anong ibig niyong sabihin? Bakit niya po ba biglang binigay sa akin ang salamin? Sinasabi mo ba na matutunto ng mga tauhan ng TND ang salamin na yon? Ganun na nga. Binigay niya ang salamin sa'yo sapagkat alam niyang yun lang ang paraan upang matulungan mo siya na makaiwas sa sakuna at harapin ang malulupit na tauhan ng mga TND. Ginamit niya ako upang makatakas. Tama, utusan nga lang pala ako. Ay hindi. Hindi ko dapat kalimutan na isa akong tagapangalaga. Sa palagay ko, hindi mo dapat akuin ang tungkulin na yan. Kaya maaari mo bang ibalik sa akin ang salamin? Pasasalamatan kita. Sige, anong gagawin? Nasa kabisera ako. Maaari tayong magkita anumang oras. Ikaw, ano ang kailangan mo? Nako, hindi kailangan na ako magpasya. Kasi alam ko na tungkulin kong isoli ito sa totoong may-ari. Pero kaya lang, ang sabi ng Ginoo mo sa akin na hindi raw basta-basta ang halaga ng kayamanang ito. Kaya binenta niya yun sa akin ng 500 tile ng ginto. Hindi ko sinasabing nagpapabayad ako, ha? Kaya lang kasi kapag isinauli ko sa may-ari ito, dapat maisoli rin sa may-ari yung ginto. Tama ba? May kapantay na kapalit dapat. Oh, sige. Mamayang takip silim, maghihintay ako sa'yo sa silid ng samahan ng Luan at Phoenix. Sa kainan ng Guye. Ay, putik, mali. Lugi ako dun, ha? Bilis naman yung pumayag. Dapat ginawa ko 1,000. Ikatlo, huwag magtiwala sa ikasyam. Huwag kang sumagot. Huwag kang sumagot. Huwag kang sumagot! Uy, yan. Meron akong mahalagang iuulat. Ano yon? Ha? Bakit parang... Pangit, alam ko na yon. Ano ka ba? Hindi lang kasing kisig mo noon.
Salamat sa'yo kaya ako naging ganito. Teka lang, anong kinalaman ko dyan? Tama na ang daldal. Anong kailangan mo? Mau. Ano ito? Mukhang may lihim sa bagay na to. Yan ang salaming jade ng liping pandaigdig. Ano ka mo? Nakatitiyak ka ba riyan? Nakatitiyak ako. Mahalaga yan. Magtungo tayo kay Pinunong Wei. Sa pinuno mismo? Tandaan mo, dapat lahat ng sasabihin mo ay tama. Wala kang itatago sa kanya. Sige. Ako si Yang Yen. Ako si Xu Xian! May mahalaga kaming ulat sa pinuno. Ang hamak na bantay kakausapin ng pinuno. Mahalaga ito. Siya mismo ang may dala ng ulat. Papasukin siya. Pinunong Wei, may dalang ulat ang tagapangalagang si Qian. Ano yan? May kaugnayan po sa liping pandaigdig itong salaming dala ko, pinuno. Liping pandaigdig? Saan mo ito nakuha? Prinsesa! Ay, prinsesa! Kumusta? Bilis, yung manggagamot! Hindi na kailangan. Muntik na ako mamatay dahil sa manggagamot dito. Pumasok po kayo sa kawanihan? Pinigilan ko si Wai Jing nang mahigit 1 oras sa bungad ng kawanihan. Nung hinimatay ako, binuhat na nila ako papasok. At alam mo ba, pagkapasok ko pa lang, may manggagamot na si Wai Jing upang magsalba sa akin. Kinuha kayo ng manggagamot? Ng mahal na prinsesa? Tingin ko gumaganti siya sa akin. Pagkapasok ko, pinahirapan ako ng manggagamot ng ilang oras. Tumakas lang ako. Kawawa naman po kayo. Mabuti na lang. Hindi na halatang nagpanggap ako bilang si Wai Jing. Hindi niya po kayo nahalata? Tsaka wala naman sa kawanihan si Xu Qian. Ano? Wala rin po siya doon? Kung ganun yung pagpunta nyo, pagsasayang lang pala ng oras. Dahan-dahan lang. Kakaiba ang kinikilos niya. Pabantayan mo siya. Apo. Tama siya nga yun. 500 tael ng ginto? Sinubukan ko lang po kung kikita ba ako sa paraang makatwiran. Hindi mo hinayaang makilala ka. Napakahusay. Iyon ang turo ng tagapangalaga sa yaman. Kung totoo nga ang sinasabi mo, bakit ayaw mo makipagkasundo sa akin? Dahil may kinalaman po ito sa pagsulpot ng liping pandaigdig sa kabisera. Naisip ko na baka makasama ito sa Dafong. At napagtanto ko na mas dapat unahin ng Dafong kaysa sa sarili kong kapakanan. Kaya naman nagpasya po akong ipaalam ito agad sa inyo. Umayos ka.
Huwag kang maglihim sa pinuno. Patawarin niyo po ako. Ang totoo, natatakot po kasi ako mamatay. Tuloy lang. Nakipagkasundo po ako na magkikita po kami sa kainan sa Guye. Kaya lang po, sino ka ba? Bakit ayaw mo magtiwala ako sa Ikasyam? Mula ka sa samahan ng TND? Oo. Bakit naman tinatawag mong baliw ang Ikasyam? Mula sa liping pandaigdig ang Ikasyam. Malulupit at mga baliw ang liping iyon. Kapag nagtiwala ka sa kanya, manganganib ang buhay mo. Ngunit ayon sa kanya, kayong lahat ang baliw ah. Kasinungalingan yan. Paano kung malalamang hindi ikaw ang nagsisinungaling? Tsaka bakit hindi mo kinausap kanina ang Ikasyam nung nandito pa siya? Ang ikatlong salamin, matagal nang sinara ng liping pandaigdig. Kaya nawala ang ugnayan namin dito. Gumamit ako ng lihim na paraan upang makausap ka ng hindi niya namamalayan. At wala na akong oras. Hindi mo kailangan masangkot sa gulong ito. Kapag binalik mo ang salaming Jade sa samahan ng TND, gagawin ko ang lahat upang pangalagaan ka. Pangalagaan ako? Pangalagaan saan? Sinabi ko na sa iyo, napakasamang tao ng Ikasyam. Ngayong alam niya na kung nasaan ka. Natiti akong papatayin ka niya. Kung ganun pala, hindi na lang ako pupunta sa kasunduan. Anong magagawa niyo? Ang mga tagalipi nila, madali kang matutunton. Dahil sa salaming Jade. Eh di itatapon ko na lang yung salamin. Ikaw! Kumikilala yan ng amo. At kahit itapon mo pa yan, matutuntun ka pa rin nila at papatayin. Kaya kami ang nilapitan mo. Kung tungkol sa liping yun, pagtutuunan niya ng pansin ng tagapangalaga at kapag natulungan ka ni Pinunong Wei, matitiyak mo na magiging ligtas ka. At iisiping, malaki ang naitulong mo. Ang talino ng iyong naisip. Sinusubukan ko lang naman kung kikita pa ako na makatwiran. Tampalasan. Yang yan. Pinunong Wei. Dahil may araw pa, puntahan mo na. Opo. Pinuno, natapos ko na. Nagdala ka pa rito ng kalaban. Yang Yan, ang asong naninilbihan kay Wei Qingyi. Huwag kang makialam dito. Paano kung nagpumilit ako? Huwag mo kong sisisihin kapag nasaktan ka. Shuchian, bakit narito ka pa? Labas.
Napansin ko kasi na itong silid medyo malamig. Hayaan mong painitin ko muna ng saglit. Wag na, kaya ko na yan. Wag, diyan ka lang. Hayaan mo na ako. Ako na ang gagawa. Ako na bahala. Pinanganak kang tagasindi ng apoy. Salamat sa papuri. Sandaang multong hanay. Madali mo itong mapapasok, ngunit mahihirapan ka ng makalabas. Kahit na nasa ika-4 na antas ka, mahihirapan ka sa loob hanggang sa mamatay. Mga gabay ng gabi, wala kayong binatbat! Yan na ba ang gabay na ginto? Sa wakas, mas magaan sa pakiramdam. Napakatibay mo naman. Bakit hindi ka lumaban sa akin? Hinihintay ko lang ang aking sandata. Narito na. Yan, teka, ituwid nyo pa. Sandali, atras ng konti. Ayan. Yan, pwede na yan. Pinunong Wei, sila po ang mga kasamahan ko sa bulwagan ng Chunfang. Gabay na Tanso, Song Tingfang! Pinuno! Gabay na Tanso, Zhuo Guangxiao! Pinuno! Pagbati, Pinuno! Ang sisipag ninyo. Hindi po masyado. Sige po, mauuna na kami, Pinuno. Sige. Opo. Pinunong Wei, masarap po yun siya. Kaya nung nagka-oras ako, binuo ko po itong mesa para sa inyo. Hayaan niyong ipakita ko ang nagagawa nito. Ano namang natatangi sa ginawa mong mesa? Ang mesang ito ay gawa pa sa marmol ng Xuentian. Payak kung tingnan, ngunit elegante. May nakaukit na berdeng pino. Maaaring maglagay sa ilalim ng bonsai. Pinapakita nito ang maaliwalas na kapaligiran. Nasa ilalim ang kalan para initin ang tsaa kapag pinatong ang lalagyan. Sumangguni po ako sa kawanihan ng dalugtalaan upang mabuo ko po ito. Para saan pa? Kailangan pang salinan yan ng tubig. Hindi na. Pinuno, pakipindot ang pindutang ito. Gamit yan, makagagawa kayo ng tsaa kahit nasa gitna kayo ng pagbabasa. Hindi po ba mas madali? Ito ang Fangshan Yalu, Junsan Yinjen, Taiping Hokwei, at saang dayap ng Dafong. Lahat po yan bibihirang uri ng tsaa at pinaghirapan ko pong makuha. Magaling. Mga merienda ang hinanda ko para sa inyo. Unang payo sa pagiging empleyado, alaming mabuti ang pangangailangan ng mga kliyente at pagsikapang tugunan ang mga ito. Kahanga-hanga ang ginawa mong mesa. Magaling ka. Pinuno, tatawagin ko po ito na Mesang Kung Fu!
Mahusay. Ang mga liping pandaigdig, napakahirap ng talunin. Napakabango nitong tsaa at talaga namang kakaiba. Humahagod sa lalamunan at matamis ang lasa. Pinunong Wei, itong tsaang pinainom nyo sa akin, saan nyo nakuha? Yung mga dala ko, walang binatbat kung ikukumpara dito sa tsaang pinainom nyo sa akin. Kung naibigan mo yan, sasabihan ko si Chandro na ipagbalot kanya nito. Salamat po, Pinunong Wei. Siya nga po pala, iiwan ko na po itong ginawa kong mesa dito sa inyo bilang pasasalamat. Pangit ang mesang yan para kay Pinunong Wei. Ha? Hindi ito naibigan ng mga karaniwang tao. Ngunit yung mga tao na mahilig sa tsaa, kasing halaga ito ng sandata ng isang bayani. Kaya naman naaangkop ang mesang ito kay Pinunong Wei dito sa kanyang silid tsaahan. Tama ka. Chandro, pahingi ako ng dahon ng tsaa. Opo, Pinuno. Bakit may sugat ka? Pinuno, ang nakaharap ko ay kampo ng kadiliman. Ayos lang ako. Ipagpaumanhin niyo kung hindi ko siya nahuli. Mailap ang lipi ng kampo ng kadiliman. Wala kang kasalanan. Tagaliping pandaigdig nga ang nakipag-ugnayan sa'yo at ninanais kanyang paslangin. Ngunit nagawa ko siyang talunin, kaya ligtas ka na ngayon. Maraming salamat, Pinuno. Magpadala ng mga liyaw mula sa mga tagapangalaga upang magbantay sa tahanan ng Shu. Opo. At dahil ang salamin, ikaw ang kinilala nitong amo, buti pang ikaw munang humawak nun. Salamat, Pinuno. Pinuno, sugatan po ang kalaban. Payagan niyo akong tipunin ang gabay na pilak upang hanapin siya. Natitiyak kong mauhuli ko siya. Hindi na. Mayroon ang maghahanap sa kanya. Kumusta na? Ang tagal na rin ng huli. Ginoong Jin. Ginoong Shu! Ginoong Shu! Mabuti at nakalabas na kayo! Di ba mas matanda kayo sa akin? Huwag niyo nga akong tawagin yan. Hindi. Dapat igalang ang mas nakaaangat. Si Pinunong Wei, kung hindi dahil sa'yo, hindi namin makikilala. Hayaan mo, hindi namin malilimutan ang iyong kabutihan. Utusan mo lang kami kahit na ano. Paano ka ba nakapasok sa tore ng Kagitingan? Napakadali lang. Ano kasi... Kailan ka pa dumating? Bakit hindi niyo pinaalam? Sining yan.
Nanggaling ka ba sa loob ng tore na kagitingan, ha? Hindi po ako doon nagpunta. Hindi, ano lang po, napadaan at sumakitan tiyan ko kaya dumumi ako doon. Doon ka? Dumumi mismo sa tore na kagitingan? Hindi lang siya basta dumumi. Nagtsaa rin sila ni Pinunong Wei. Nagkwentuhan sila. Pinunong Nanggong. Liu Chun, mautak din yung tauhan mo, ah. Ilang araw pa lang siyang tagapangalaga. Naging matalik na kaibigan niya na ang pinuno. Sige, dalhin mo na lang ang Chunfang sa tore ng kagitingan. Para naman hindi na masali sa usapan ng iba ang gabay na ginto at tanso. Makakaabala lang tayo. Pagbutihin mo pa, huwag mong sundin ang kaugalian ng mga tagapangalaga o ng bulwagan. Hanggat magiliw sa iyong pinuno, hindi ka namin pakikialaman. May sayad talaga yung babaeng yan. Amo? Amo? Ano? Napansin niyo ba na nananadya siya? Mabuti. Mabuti. Ako na. Sa inyo na tong tsa. Bigay ni Pinunong Wei. Mahal yan. Walang uuwi sa inyo hanggat hindi naaayos sa mga talang yan. Shu, akin na. Ako Huwag na mong dito. pahirapan ang sarili mo. Sige na, maupo ka muna. Kami nang bahala riyan. Hayaan mo na yan. Kami na yan. Halika na. Dapat kang igalang eh. Magpahinga ka na lang. Yung braso Kami ko, na. masakit eh. 73, 74, 75, Bakit ang sigla niya pa? 76! Xuan! Oy, 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 oy! Ay. Wala kang silbi. Gang! Salo! Huli na ba ang lahat para himatayin din ako? Mahal na prinsesa, hindi ko na po talaga kaya. Tingnan niyo nga po sila. Ubus ng lakas naming lahat, prinsesa. Ano po bang pakiramdam niyo ngayon, mahal na prinsesa? Sa palagay ko, ang puso ko ngayon, sa sobrang init parang may nagliliyab na apoy. Sumisiklab ito. At nag-uumapaw ang aking sigla! Naku, wag po. Prinsesa, alang-alang sa pagtago ng lihim kay Shuchian, maaga kami nagigising at gabi-gabing natutulog. Yung nangyari kanina sa kawanihan, muntik na itong nauwi sa sakuna. Ume-epekto pa yung gamot nyo. Ngunit nakikita nyo naman ang mga tao. Pagod na ang lahat ng taga-Shao yun, prinsesa. Ay, halika nga. Alam kong pagod na kayo. Ganon din naman ako. Matapos magpanggap bilang Wai-Ching, masasabi ko na napakaamo pala ng mukha niya. Ngunit ilang araw na lang bagong pagtitipon. Hindi. Kayong lahat tayo na! Bilis na! Okay na po yan. May punto po kayo. Ngunit kapag nagpatuloy ang ganito, tiyak na hindi na kami aabot sa pagtitipon. Sapat na rin naman ang ating mga tula. Kaya isang tabi muna natin ng tungkol sa kanya. Hindi. May pagkakataon ako manalo dahil kay Shuchian. Ngunit paano sa susunod? At sa susunod pa? Pag kinulungan ni Shuchian si Wai-Ching at ginawan siya ng magandang tula, tiyak na malalamangan na naman tayo ni Wai-Ching. Masasayang lang ang pinaghirapan natin. Sinasabi niyo po ba na... Mag-isip tayo ngayon ng pinakamagandang paraan upang lahat ng to matapos na. Xiaogang, mukha ka namang mabuting babae. Bakit naman
naisip mo ang Ay, ganyan? prinsesa, hindi naman po sa gabi. Kumbinsihin siya na maging kakampi natin. Kahit na malaman niya kung sino ako, magiging tapat pa rin siya. Ngunit, malalim po ang pagtingin niya sa unang prinsesa. Ano naman? Kapag may ninanais, may paraan. Isa pa, lahat may kahinaan. O sige na! Tuloy na natin! Anong ginagawa niyo? Na po. Ginagaya niyo ako? Uy, gang! Nakita kita! Gumalaw ka! Kapag may ninanais, may paraan! Bilis na! Tayo na! Ay, kapagod. Buti na lang, nalaman ko kay Sijo ang hilig ni Pinunong Wei. Kaya naging malapit agad ako sa kanya. Natiti akong may proteksyon ako ni Pinunong Wei sa loob at ng mahal na prinsesa sa labas. Ang kabisera ng Dafong, malapit ko nang makontrol. Huminahon ka. Ako ito. Ay. Shoo. Noong nagkita tayo sa palaruan nung nakaraan, ikasyam naman dirigma ka pa lang sa pagdadalisay ng lakas. At halos ngayon mo palang nakamit ang pagdadalisay ng chi. Inaasahan ko na yan sa pinagpala na katulad mo. Tanda. Natiti akong hindi ka nagpunta para lang batiin ako sa naabot ko ngayon. Narito ako upang ipaalam sa iyo ang balita. Na ang tagasunod kong si Zillian, tuluyan na siyang pumanaw. Kaya ikaw, wala nang dapat na ipag-alala sa hinaharap. Sandali. Narito ka ba para kunin itong salaming jade? Ito ang ikasyam na salamin na hawak ng tagasunod kong si Zillian. Nabawi ko ito mula sa kanya. At yung hawak-hawak mo na yan, isipin mo na lang na handog ko yan para sa'yo. Dahil inaanyayahan kitang sumapi sa samahan ng TND. Samahan ng TND? Isang buo ang salaming jade. Ngunit pinaghati ko ito sa siyam. At may lihim na sining na mag-uugnay sa kanila. Binigay ko ang mga ito sa 7 magkakaibang tao. Kaya nabuo ang samahan ng TND. Kapag pumayag ka sa aking inaalok, ang samahan ng TND ay tiyak na magiging buo ulit. Ginoo, masyadong mataas ang tingin niyo sa akin. Gabay na tanso lang naman po ako, nakakakamit ko lang sa pagdadalisay ng chi. Huwag ka masyadong magpakumbaba. Hindi ba nabanggit ko na sa iyo na bukod tangi ka at isa kang pinagpala? Maaari niyo bang ipaliwanag? Sabi ko naman sa iyo, isa ka sa mga taong labis na pinagpala. Kaya nga naibigan kita kaagad eh. Subalit ang hindi ko lang maintindihan kung saan ba nanggagaling niyang pagpapala na yan. At oo nga pala, bukod pa riyan, yung dalaga na nasa karwahe ay may taglay na pambihirang kapangyarihan at ningning na hindi pangkaraniwan. Matapos mo siyang bigyan ng pulseras, sa palagay ko, mauuwi kayo sa bisig ng isa't isa. Bakit nagdadalawang isip ka pa riyan? Huwag kang mag-alala. Kahit sumapi ka sa samahan ng TND, natitiyak ko sa iyong magagawa mo pa rin ang bagay na ninanais mo. Sa samahan na ito, ang 8 tao kabilang ka ay kakaiba at hindi kayo pangkaraniwan. At kahit na magkakahiwalay pa kayong lahat, darating ang araw na magtatagpo rin ang landas nyo. Kaya dapat sumapi ka agad sa samahan ng TND upang makilala mo na sila. At makaiwas ka sa tiyak na kapahamakan o hindi kaya sa kamatayan. Kung totoo man ang sinasabi ng matandang to, at bukod tangi ang mga tao sa samahan ng TND, ibig sabihin mas madali akong makakasali at magkakaroon ako lalo ng koneksyon upang mapabilang sa mataas na antas.
Sige po. Sasali ako sa samahan ng TND. Kung sakaling kailanganin mo ang tulong ko, makipag-ugnayan ka lang gamit itong salaming jade. Maaari ka rin magpatulong sa ibang kasamahan. Sige. Kapag nasa kabisera sila, tiyak ka. Basta. Ang pagtutulungan, ang taging layunin sa pagtatag ng samahan ng TNT. Nga pala, ang may-ari ng Salaming Jade, tinatawag sila gamit ang kanya-kanya nilang bilang. Tao po, naririnig niyo ako? May tao ba riyan? Nasaan na sila? Hindi ba dapat nag-uusap na kami? Makinig kayo. Maaari na makipag-ugnayan. Ikatlo, nakausap ko ng pinuno. Nabanggit ni Pinunong Jinlien na tinulungan mo siya. Maraming salamat sa paglutas sa suliraning ito. Wala yon, maliit na bagay. Ika-6. Salamat sa pagpapaalala. Muntik na akong mahulog sa bitag ni Jillian. Walang anuman. Maliit na bagay lang din yon. Matagal na rin bago ko napansin ang mensahe sa salamin. May makapagsasabi ba kung ano ang nangyari? Mukhang abala ka. Abala sa paglinang, paggawa ng eliksir at paglilingkod sa hangal na kamahalan. Ikalawa, daan-daan sa pananalita. Nagkasundo tayo na huwag ipakita sa baguhan kung sino talaga ang bawat isa. Kalimutan mo na nga yun. Nung bago lang dito ang ika-6, binisto mo na agad kung sino ako. Gumaganti lang ako sa'yo. Hindi ko naman yung sinasadya. Ngunit yung sa'yo, sinasadya mo. Tama ka. Sinasadya ko nga. Ano, sasaktan mo ako? Ikatlo, makinig ka. Alam mo ba na si ika-4 ang pinakaunang alagad ng hukuman ng Lingbao sa Dafong? Ang banal ng liping mortal na si Chu Yanzhen. Ikatlo, makinig ka sa akin. Ang ikalawa ang magiting na maya na si Li Miaojian. Siya ang banal na liping pangkalangitan. Tandaan mo yun. Salbahe ang babaeng yan. Itong dalawang Dagdagan mo pa. Makatama yata. Natitiyak kong papatayin ka niya kalaunan. Humanda ka kasi ikaw ang uunahin ko. Puputulin ko ang pakpak mo, magiting na maya. Sige, subukan mo kung kaya mo. Ganun? Ang ingay. Uy, nandito ang una. Ang buong akala ko, pagsilip lang sa salamin ang alam mo. Napakaingay nyo na. Hindi ko na kayang baliwalay. Kayong lahat, makinig. Bago pa lang dito ang ikatlo. Kaya kung maaari sana, huwag niyo siyang takutin. Ikatlo, saang yaman sa kabisera ka naninilbihan? Hindi ako ikalawa o ika-4. Sa sitwasyong to, kailangan kong protektahan ang sarili ko. Nanilbihan? Nabibilang ako sa kabisera ng yaman kung saan hindi abala at halos walang ginagawa ang mga tao. Ibig sabihin, isa kang pantas? Ikatlo, pumayag ang pinuno na sumapi ka sa samahan. Ngunit kailangan mo pa rin makuha ang tiwala namin. May patakaran sa samahang ito. Ang suliranin, hindi pinagpapabukas. Anumang marinig mo rito, kabilang ang pagkatao namin, hindi maaaring makalabas. Napagkasunduan yon. Ay, huwag kang mag-alala. Wala akong pagsasabihan. Tama yun. Kamusta na pala sa kabisera? Ipinatapo ng ikalawang ministro, Joe. Laban ng politika. Kaya lang ang pagbagsak ng ikalawang ministro, parang kabalinto na yan eh. Dahil yun sa paglustay niya sa buwis na nabisto dahil sa dinadalang galit ng anak ni Ginoong Weiwu. Dapat kong ipakita kung ano ko para alam nila kakayahan ko. Totoo yan. May iba pa ba? Kung wala na, tapos na tayo. Haharapin ko pa ang mga bandido. Ikatlo, kanina ka pa nandito. Maaari bang malaman ang pangalan mo? Hayaan ninyong magpakilala ako. Ako si Shan Jing'an! 1, 2, 3, 下满了回文，风险来几根前，梦吹熄我提灯，往回上朝前门，一声声不要安天地有我这般人，长啸如落尽凌晨，从此来路修多闻，落叶内四海千次我，往马之间不山踏尘，这一步一西风，宁与数相争，这不与他争。
沉沦，小妖人不斗狠，杀那个路人，为若要我黑白不分，退路真属我的风。管他来者何人，吕布心怀大任，天高物燥夜深，只有我心沸腾，只以光临为生，不负万尘为尊，江湖傲意精深，善意之心为人少年威风，历经响满了回文，风前来几根，前锋吹熄我提灯，我会唱这家门，一声声萦绕人间，亦有我这般人，长啸如若经年尘，从此乃路修多闻，我愿为四海间赐给我宝马的直接比山踏尘，这一步一起风，宁与世无相争，绝不与他沉沦，小妖人不斗狠，杀那个路人，为若要我黑白不分，退路真属我的风。管他来者何人，吕布心怀大任，天高物燥夜深，只有我心沸腾，只以光临为生，不负万尘为尊，江湖傲意精深，善意之心为人少年威风。管他来者何人，吕布心怀大任，天高物燥夜深，只有我心安沸腾，只以光临为生，不负万尘为尊，江湖傲意精深，少年生来像云峰。管他来者何人，吕布心怀大任，天高物燥夜深，只有我心安沸腾，只以光临为生，不负万尘为尊，江湖傲意精深，少年生来像云峰。